Hi guys! Ito si Pastor Johnson and welcome sa ating segment Q&A with Pastor J. At ang tanong natin this segment is, how many days did Noah and his family stayed doon sa Ark? Na alam natin that in Genesis chapter 6, naging wicked ang buong mundo and God wanted to destroy all the world through the great flood. At ang niligtas niya lang ay si Noah, si Shem, si Ham, at si Japheth, sa kanyang family. So, 8 people were saved, and of course, lahat ng mga land creatures na ando doon sa loob ng ark. So, 40 days and 40 nights, nagkaroon ng matinding pag-ulan mula doon sa langit at mula doon sa ilalim ng lupa. At yung pag-ulan na ito ay pinatay lahat ng land creatures. So, after the 40th day of the rain, nagkaroon ng tinatawag na pagbabalot ng tubig sa buong mundo. At yung tubig ngayon ay nanatili for 150 days. At nung natuyo na, hindi kaagad bubaba sila Noah mula sa ark. They stayed there. So, therefore, how many days did Noah and his family stayed? So, in Genesis 7:11 and even in Genesis 8 verses 13 to 14, makikita natin dito, if we're going to total the days, because sabi dito, on the 600th year of Noah, doon sa Genesis 7:11, on the 600th year, 2nd month, and 70th day of the month, of that same month, did Noah and his family entered. At nung lumabas sila sa Genesis 8:13 to 14, on Noah's 601st year, the 2nd month and the 27th day of the month, doon sila lumabas. So if we're going to total that, is roughly 370 days. Bakit roughly? Because hindi ito nakabase sa Gregorian calendar. Ito ay nakabase sa ancient Hebrew calendar. So, ang calendar kasi noon is alternate 29-30, 29-30, 29-30. Kaya ang isang taon is 354. 354, yeah. Hindi 365. 354 days. Kaya kung idadagdag mo yung 10 days, it's 364. Therefore, it is 364 to 370. We do not know the exact day. Pero in accordance sa salita ng Diyos, at kung pag-aralan natin based on 30 days per month, it is 370 days. So therefore, approximately 370 days. So yun lang mga kapatid, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi naman mahalaga hindi naman napaka-crucial ang dates, pero napakahalaga ng dates sa pag-aaral natin ng tinatawag na process. Kasi pansinin natin, nung nagkaroon ng tag-ulan, 40 days and 40 nights, hindi naman kaagad bumaba ang tubig. Nag-stay yan. At nung bumaba yung tubig, doon nag-form ang mga mountains, doon nag-form mga Grand Canyons, doon nag-form ang nakikita na natin na mga views na mga matataas na mga bundok, mabababa, so iba-ibang mga formation ng lupa. At doon nagkaroon ng separation ng lupa because noon only one plot of land. And because of the rain and the paglabas ng mga lava, nagkaroon ng tinatawag na continents and islands. At after nung nag-subside yun, hindi naman kaagad sila lumabas. So nagkaroon ng tinatawag na paglago muna ng mga vegetation ng trees. At doon sila lumabas after na nagkaroon na tinatawag na hindi lang paghupa ng tubig, kundi ng pagsasaayos ng buong mundo. Therefore, mga kapatid, the lesson here, if we're going to study it, is that everything is a process. Everything is a process. Kaya sa buhay ni Noah, ito ay buhay na i-relate natin sa ating buhay. Ito yung buhay na may problema tayo. But God is protecting us. At yung protection na yon, even though tayo ay doon sa ark, narinig natin
yung pag-ulan, na nararamdaman natin yung paggalaw ng orc, tulad sa ating buhay, nararamdaman natin ang paggalaw ng ating buhay dahil sa tindi ng problema. Pero ano yung pangako ng Diyos? He's going to protect you. He will never leave you. He will never forsake you. He will never fail you. Even though we can feel it, it will not hurt us because God is with us, protecting us. At darating ang panahon na tayo lalabas mula doon sa situation na yon. Tayo lalabas, pero hindi ayon sa timing natin, kundi ayon sa timing ng Diyos. Because God's timing is always the best. Therefore mga kapatid, if you are suffering problems right now, encountering problems, take note, God is with you. He will never leave you. He will never forsake you. Let us pray. Father in heaven, right now, ano man ang nangyayari sa bawat buhay ng bawat isa, kayo ang aming Ama sa langit. Kayo ang patuloy na nag-iingat sa amin. Salamat po sa bawat buhay ng bawat isa na patuloy na hinuhubog ninyo so that they will be the person that you want them to be, your representative of thy kingdom. Patuloy na hubugin niyo po kami nang naayon sa inyong kagustuhan so that we will be the vessel of your blessing and a blessing to so many. Bless each one of us with thy presence and with the moving of thy spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Sige mga kapatid, see you next time sa ating susunod na segment, Q&A with Pastor J. Goodbye and God bless. To God be all the glory.